nagkuha pa ngayon mata niya. Ang yayamang pinakita niya naman din ito sa amin. Pinakita ng Panginoon Diyos sa amin si Tony. Isa lang ibig sabihin nun, may dapat kaming gawin, may mission kami para sa kanya. Magandang hapon. Opo, sino po sila? Sino ito? Si Papa mo. Papa mo ito? Ayaw po, Arnolfo, no? Sir Arnolfo, ayun tay, magandang hapon sa iyo. Kumusta kayo? Andito kasama ko si Tony, oh. So yun na, mga kabisnes namin minamahal, ayun, nakasama natin si Tony. Ay, palakpakan naman natin. Nakakagulat si Tony, ano? Ikaw ba yan? Kapogi eh. Smiling face pa. Ang dami tuloy nagkakakrush sa'yo, Tony. Mga kabisnes natin, mga viewer. O nga, ayaw mo niwala sa akin. Nagsasabi man ako ng totoo. Sana mapagpalang araw sa ating lahat, mga kabisnes. No? Ito na po yung aming binabanggit sa inyo sa mga nakaraan na magbi-video call tayo, no, sa mga kamag-anak ni Tony. At tamang-tama kasi meron kaming na-receive na message mula rito kay Iris Joy. Ano po? At sabi niya na kung pwede nga raw po magkaroon ng video call at gusto nila makausap si Tony. Kanya lang, itong message niya ay alas 6 ng umaga na-send. So, hindi ko kaagad ito na-check, mga kabisnes naming minamahal. At kaninang umaga, nag-message siya ulit. At ang sabi niya naman ay, bakit ayaw niyo na ipa-video call sa amin? Tinutukoy niya si Tony. At gusto namin siya makausap. Ayun, sabi ni Iris Joy. Sino ba itong si Iris Joy? Parang kapatid. Kapatid mo ba yun, nak? Si Iris Joy? Tony, kilala mo siya? Ha? Pinsan. Pinsan. Ayun, so sa pinsan ni Tony na si Iris Joy, ayun na, magandang hapon po sa inyo. At yung binanggit niyo po na bakit ayaw niyo na ipa-video call ay hindi po totoo yun, ha. Pasensya na po at hindi lang namin kaagad nakita o napansin yung inyong message. At syempre yun ang gusto namin na makilala rin namin kayo. At syempre kahit man lang sa video call ay makita kayo ni Tony, no? Lahat ng mga kamag-anak niya. At kung maaari nga sana pinakamabuti o hangad namin na kayo po, nanay, tatay, kapatid, mga iba pang mga kamag-anak, kaibigan na gusto makita yung sitwasyon ni Tony, ay mas maganda kung pumunta po kayo rito sa bahay namin. At kung halimbawa naman ang problema ay pamasahe, magsabi po kayo at baka sakali meron kaming maitulong. Kasi iba po ang magiging damdamin ni Tony, lalo na ngayon na siya ay kasalukuyang napadoktor na natin at makakabuti daw, sabi ng doktor, na meron siyang mga malapit na tao na nakakausap, ano po, maya-maya o sa madalas na pagkakataon. So yun ang mga kabisnes naming minamahal. Sana ay mapanood ulit ito ng ating mga doon sa mga kamag-anakan ni Tony. Punta po kayo rito, kumustahin niyo yung lalo doon sa nanay, tatay at pero sa nanay yata ay imposible kasi parang mayroon din yata problema katulad ni Tony, no? Mga kapatid po. Okay, mga kapatid, puntahan niyo rito si Tony. At alam ko parang, ito mga kabisnes, itong aking binabanggit ay impormasyon ito na nakukuha ko sa comment section na meron yata siyang kapatid na nasa Cavite lang, ano? Meron ka bang kapatid doon? Sino nakatira sa Cavite?
Tony? May kapatid kang nakatira sa Cavite? Ha? Ano pangalan? Sino? Si ate. Ate, anong pangalan? Ate ano? Ha? Yung maganda. Maganda. Oo, anong pangalan niya? Yung nakatira ngayon sa Cavite. Anong pangalan niya na? Ni ate. Hindi, ang nabir. Ate Annabel, ayun. So yun kay Ate Annabel, kung sakali po mapanood niyo po ito, ay maaari po kayong makipag-communicate sa amin patungkol dito sa inyong kapatid na si Tony through Messenger. Ano po? At nakapin naman po yung aming mga contacts dyan sa comment section. Nakalagay naman dyan na ano man ang inyong concern ay maaari po ninyo kaming makausap o kontakin doon sa mga messenger at saka meron din dyang cellphone number. So na makikisuyo na lang po. So ngayon mga ka-business, ito tinatawagan na ni Junjun yung itong si Irish Joy. Pinsan po pala ito, no? Kung di ako nagkakamali, pinsan ni Tony. At pwede siguro, John, pakisuyo na lang. Ayan, nagre-ring na siya. Hello po. Uy, bata man yan. Hello po ma'am, magandang hapon po. Hello, sir. Hello ma'am, magandang hapon. Hello po. Ay, wait lang, sir. I-connect ko kay Antique. Ayaw po ma'am, sige lang po, okay lang po, no problem. Andito po si Tony, kasama namin. Sige po. Saya na. Sige lang po. Wait lang. Wait lang, sir. Tawag ako ulit, sir. I-connect ko sa auntie ko. Kayo po ang tatawag ma'am? I-connect ko lang sa auntie ko. Wait lang po. Sige po, sige po. Ay, kilala mo siya? Ha? Sino yan? Hindi naman dyan. Tanay, kumusta? Mag-uwi po de. Wait lang. Hindi. Ito na pa sinunggatan. Sinagot kasi ng anak ko, sir. Okay lang ma'am, no problem. Lang, sir. Kayo po si Irish Joy? When, sir? Ano Wait daw? lang, sir. When daw? Well, Wait lang, sir. Ilocano yun Pwede patayin ko muna, sir. Tawagan ko yung auntie ko. Sige po, sige po. Diyan na. Ha? Diyan uwi ate. Ano? Kaya ate Iris. Si Ate Irish. Ayun, kilala mo siya. Pinsan mo siya na? Pinsan? Hmm. Ayun, pinsan pala. Ito pa, itong tao. Diyan siya tumatawag? Yung sinagot ko kanina, si Eliza, yun yung kapatid niya. Si Eliza tumatawag siya ngayon? O pwede rin. Paano kayong gagawin natin? Yan na lang siguro muna yan kasi Hindi, kasi tatawag din. Hindi, sige, gamitin mo rin yan. Tapos, pwede naman. May isang stand pa siguro. Kahit na ano lang, isandal na gano'n. Ay, sino yun? Hello po, sir. Magandang hapon. Opo, sino po sila? Sino ito? Si Papa po. Papa mo ito? Ayaw po, Arnolfo, no? Hmm. Sir Arnolfo. Ayun, tay, magandang hapon sa iyo. Kumusta kayo? Andito kasama ko si Tony, oh. Magandang hapon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta kayo, tay? Asaan po kayo ngayon? Narito po sa bahay namin. Sa OWAS? Opo, sa Was. Sa Nagas, Was Albay. OWAS Albay, opo. Ayun, tay, nandito si Tony, oh. Opo, ayan, nakikita ko. Kagwapo, ano?
Tay, pwedeng lipat kayo dun sa walang araw, Tay. Kasi hindi masyadong klaro yung mukha ninyo dahil na ano sa araw ba. Parang against the light kayo, Tay. Against the light po. Agoy, ito na lalong dumilim. Hello po. Sino yan? Si ate. Ate mo yan? Ano pangalan niyo, ma'am? Yung ate ni Tony? Annabelle po. Oh, andyan ma'am si ate Annabelle pala sa Albay. Akala ko sabi niya nasa Cavite ka raw. Malaki ata yung nasa Cavite. Opo, nakauwi na po ako nung May. Ah, umuwi na pala. Wala na sa Cavite. So, saglit lang po ha. Iayos ko lang yung yung cellphone, yung stand ng saglit lang po, excuse lang po. Para hindi ako mangawit. Ayan. Ayan. Ay, Tay, pakianan niyo po yung cellphone niyo, Tay. Paano ba ito? Authority. Record na lang natin ito pa. Hindi. Ayan, okay na po. Ayan, kitang-kita na. Ay, gwapo pala si tatay mo, Tony. Oh, kaya pala magandang lalaki ka rin. Ayan, Tay, kumusta kayo dyan? Naka-bowling po ba? Buti naman po. Dada. Buti na lang at minsan yung pag-aalala ko sa ito ni. Ayan o, pugi, no? Malis na yan nung exercise pa yan nung malis dito Oh, tama po. Yun nga po kinikwento niya. January 6. Nahagip yun sa vlog natin. Ang nangyari po kasi rito, Tay, nung kami ay nasa gawing Bulacan sa may Muson, ay nakita namin naglalakad. Tapos ang daming bit-bit na mga bag. At sobrang dungis niya. As in, talagang taong grasa, no? Pasintabi po, taong grasa na yung kanyang sitwasyon at kalagayan sa pagkakataon na yon. Kaya hindi ako nagdalawang isip po na hintuan at kausapin siya para matulungan. At nagulat nga po kami kasi ang binanggit niya sa amin, galing siya ng Bicol at naglakad lang daw siya kung bakit siya nakarating doon sa gawing Bulacan na yon, sa may Muson. Total lamang naglakad talaga yan. Alin po? Naglakad talaga. Galing dito sa bahay namin. Naglakad lang. Hanggang doon sa nakarating siguro niya naglakad siguro at matagal nga siyang halos isang buwan Lusi ang araw ata yun. Tay, medyo ilayo mo ng konti yung cellphone, Tay, kay hindi nakita yung nyo po, yung mukha, yung bibig nyo po yung nakatutok po, Tay. Yan, para po. Konti lang po, konti lang. Hawakan mo. Sagad lang. Inasok ka dun. Hawakan mo lang. Saglit. Yan. Itapat mo yung mukha mo dyan. Wag lang against the light, ma'am, ha, kasi nagbablurred po. Nagbablurred? Ganyan. Ayan, Tay, okay na po yan, Tay. Yung pwesto nyo na yan, okay po yan, sakto po. Ay, Tay, nandito yung aking may bahay, si Mrs. Ka Business. Hello po, Tay. Magandang tanghali po. Tay, nakakaintindi po kayo ng Tagalog? As in Tagalog po? Tagalog mo niya Yung kasi minsan, siya Pero nakatagalog din po ako. Kasi napunta rin ako dyan sa Maynila. Halos pang taon din ako napunta dyan sa Maynila dahil nagwarin ako dyan. Nagtrabaho rin ako dyan sa Tondo. Opo. Halos 5 taon ako dyan sa Tondo, dyan sa Santa Maria, Tondo, Manila. Kaya marunong din akong Tagalog. Tay. Tony, may gusto kang sabihin kay tatay. Ang kausapin mo? Si tatay, oh.
Na-miss mo si tatay mo? Kumusta to na Ayan, kinausap ka na. Kumusta na? Okay lang. Ikaw ba? Ako, Ikaw raw po. ako magkakapal. Kinama, pero grabe sa pag-adit ko si Monoy. Hmm. Nagparagi ka. Naman tinakong saing ka na anapon. Hmm. Nung pagali niya, Sir Ned, tiganap ko pa siya. Inundan ko kaso di ko naman siya naabutan. Opo. Ay na sa pagkakaintindi ko rin sa sinabi ni tatay ay grabe na yung pag-aalala niya kay Tony. Oo. At yun nga nung umalis siya, sinigap niyang habulin kaya lang hindi na naabutan. At Di ko na siya naabutan. opo, tay may Wala na kami mabalitaan sa kanya kung asa na siya nagpunta-punta. Buti na lang po at nakuha niyo siya. Ang tanging nagagawa ko na lang, manalangin na lang po na sana makatagpo siya na taong magmamalasakit sa kanya. Ito na lang ang pinapanalangin ko lagi paggabi. opo tay at dininig ng Panginoon Diyos yung iyong panalangin dahil kami po ay talagang tumutulong sa mga kababayan namin katulad ni Tony. Sa kanya. Si Mambo pa. Atay, may tinatanong si Tony, si Mamang daw. Mamang, nanay niya. Oh, narito si mama niya. Yung siya rin ang problema ko yung mama niya eh. Una po siyang may sakit din po siya yung mama niya eh. Yan ang sa problema ko po eh. Gusto niyo pong makita yung mama niya? Gusto niya po, Opo, tay. gusto po makita ni Tony at kung okay lang po, para makita rin po namin. Sir, pupunta namin. Puntahan lang po namin. Sige po. Ate Annabel, ilang taon na si Ate Annabel? 37 na po. Ayun. May pamilya na kayo? Opo. Ilan po ang anak niyo, ma'am? Kung okay lang. Tatlo na rin po. Ano po? Tatlo po. Tatlo pala pamangkin mo dyan. Dito po sa loob mama, So yan po yung bahay niyo po mismo, ma'am? Pa? Yan yung bahay mismo nila, Tony? Yung bahay niyo mismo? Opo, ito po yung bahay nila Tiga sandali lang po. Excuse lang po, saglit lang po. Wala, may... Usapin ka daw ito ni Pe. Nasa Bulacan si Tony. Teka lang po. Agad tayo sa nagkalit yun. Wow. Hello, Dre! Wow! Very happy na noon. Yes, Dre? Ayan, yan. Ayan Ayan si nanay. Ay, madilim man, nay. Yun. Tony. So, ako magkapo. Ito, si nanay. Kausapin mo. Ayan Nay, andito si Tony. Bunso ba siya? Bunso? Bunso po ba? Bunso. Bunso pala. Ilan po silang magkakapatid? Apat na yan. Lima po. 5. Opo. Anong pangalan niyo po, nanay? Sangaran ko no. Pangalan daw. Pangalan? Oo. Agliciria yata eh. Licito po? Ano mo sa birth certificate mo? Jeanette. Agliciria. Jeanette? Jeanette. Jeanette po yung tunay niyang pangalan.
Yan si Nanay Jeanette. Ano pong nangyari sa inyo, Nanay? May sakit kayo? Ano ba, Janet? Wala. Ano daw po nangyari sa inyo? Nangyari sa mo, anong Tama. Daman. Anong sakit ni Nanay? Daman ah. Kung ka. Huh? Oo, nagkakit mo yan. Kaman mo. Daman. Ano po yun? Hindi na po makatayo sa higaan si Nanay? Kakatay pa man. Tayo. Ayun. Hindi. Huwag niyo na po patayuin. Naitanong ko lang naman. Ano po ba ang sakit ni Nanay? Tay? Buwa po ang yung mental disability po. Ano, medyo may nagka-experience rin ang ano niya, pag-iisip. Ayun. Kailan pa po nangyari yan? Sa kanya. Anong taon nagsimula po yan? Nagmula yung sakit niya nung minupos po siya. Pag minupos niya, nung May, ano ba yun? Ito po Related yung ba yun sa lapit. postpartum Ito po yung depression? lapit. Hindi naman. So ayun Tony, siguro po kausapin niyo po yung anak niyo, yung kapatid niyo po, andito si Tony. Teka lang po. Punta lang po kami sa may signal. Opo ma'am, sige po. Ano gusto mo sabihin na si Nanay? Ano, Tony? Masakit. ano, kumusta na? Hello, Tony. Kumusta ka na, Karay? Na bagay na nabot mo? Yan ka na sa Bulacan? Bulat ka. Kalawa na to. Nagparagi ka na ba ang Karayo? Ano ang plano mo? Buwan. No, may balak ka pa man maguliin eh. Ha? Maguli ka pa man di sa... Daman masag. Ha? Masagyan. Pare tao kimangang kamutangan mo yan. Ha? Okay. Utang pa sa'yo mo. Oh, nung nakabot ka yan ako ha, nagsakay ka ba sang? Nakasakay ka man? Bu. Sakay man. Sakay pa na sa live station marami. O di, nung maranganing di ka na puro po kayo sa pagparagi mo. Amat na sa nata nato parang ganin ra. Waso pa nga pag-adit me. Hindi mo. Grabe na lumot pag-adit. Hindi tayo ano ka na, tada ka na ba sa parita? Oo. Parang nga rin natuparan nga matasan ra. Natuparan ka. Ano sabi ng tatay niya na? Sabi niya po, sobra daw po Para- yung pag-aalala nila kasi ang layo na daw po ng narating Ay, kan, Tony. mo tadi. Puro tayo ka dito manik masundo madali. Tidak man ako kuhan. Ano sabi na? Sabi niya po gusto niya daw pong sunduin ka sa wala. Parang sila sumadali. Walang Yan na po. pamasahe. Sabi ng papa ko, hindi po siya masusagad kasi wala naman na. Pang hirap lang po kami kasi. Saka may problema pa ako itong nanay niya. Hindi ko pwede iwan. Di man maiwan-iwan ko yan. At ako na rin nagluluto dyan. Naasikaso pagkain niya. Kaya,
medyo hindi ko yan basta masusundo. Tay, Magparada. may itatanong sana ko Ate Annabel at saka kay Tatay Arnolfo. O sige po. Ano po bang nangyari kay Tony? Bakit nagkaganito po siya? Yan po ang kuha. Ang niya. Dati po nag-aral po yan eh. Nakagraduate po siya ng K-12 ng yung computer. Kaso nung nakatapos siya, graduate niya pa lang, nagplano nga sana maglarga. Pumunta ng Maynila. Oo, pumunta ng Maynila para magtrabaho. Ang problema, hindi niya pa man kagad yung niya, yung mga requirement niya Opo. na kuha sa barkada. Napasama sa mga barkada. Pagkatapos yung mga barkada Binulit, ma'am po. nabuta yan eh. Ano po? Dahil yung Pakiulit tayo, pakiulit Mama Annabel, pakiulit po, pakiklaro. Binuli po siya. nahuli. Tapos, Yung- pinainom. Pinatuli yan eh. Pinainom, tapos tinuli. Oo. Tapos binidyohan nila. Parang ganun po yung nangyari Oo. sa kanya. Binidyohan niya Yun po simula ng post po nung habang tinutuli. yung kaya naging ganyan po siya. Yun ang naging kusa ng hindi naman po ganyan talaga siya. At saka napapainom din po kasi siya sir ng talampunay. Yung pinakuluan na talampunan, yung ang dahilan po na gaya na ganyan siya. Yes po. Dati, okay naman po yan eh, budget si Antone. Siya nga po ang nagdadrive dati nung motor na ginagamit namin. Ilan taon po siya nun, Tay? Ilan taon po si Tony? Nung motor. Tay, ilan taon po siya noon? Nung tinuli siya ng mga kaibigan niya, nung tinorture siya. Yun ang naging kailan po. Doon nagsimula yung problema. Hindi po, ilan taon po siya noon? Yung nagkaroon siya ng... Tapos hindi na rin po namin na ipagamot dahil po malayo din po dito sa ospital. May tinatanong po si Mrs. Ka-Business, Annabel. Ate Annabel, ilan taon daw si Tony nung ginawa sa kanya yon ng mga tarantado niyang mga kaibigan? Ang inaata ngayon Mga na rin po yata. Mga 2 taon na halos. Mga 4 years na rin po ganyan si Tony eh. Kasi nung simula po nandun pa ako sa kanti, nakarating din po yan sa akin. Naglakad din po siya. Bakit hindi niyo po kinasuhan yung mga gumawa sa kanya ng ganon? Hindi po kasi nakita yung ebidensya. Wala kasi ako sa panahon dito noon nung nangyari sa kanya. Meron po nakita na-delete na po agad. Yung nakakita at basa ng dinilit naman yung ako na sana yung sir. Asa na po yun, Tay? Yung mga tao po na yun? Binidyo sa kanya. Kaso, wala na eh. Pinang-delete na. Plano ko na sana suwan talaga sila dahil nagkaganyan na nga si Tunet. Dahil sa ginawa sa kanya. Kaso wala naman akong mababasihan Kaya, Panahon po yun, wala rin po kaming cellphone. oo, wala kaming cellphone noon. Kung nga ito, mayroon na siyang cellphone. Napakawalang hiya ng mga gumawa sa kanya ng ganoon. At hindi dapat yan pabayaan, kundi ay dapat managot. Dahil sinira nilang buhay ng isang Gagawa ito sa ang buhay ng isang napakabait na bata. wala na akong babasihan kung ano yung kuhan. Basta
naikwento lang sa akin yun na... Kilala niyo po yung mga gumawa sa kanya ng ganon, yung mga kaibigan niya, natukoy ba kung sino-sino po yung mga yon? Ito po bang mga ibang nakakilala? Oo. Inangal po kasi kami nagreklamo. Nasaan na po yung mga tao po na yun? Oh? Nasaan na po yung mga taong gumawa po sa Yung kanya? iban dyan, yung dating barkada niya, umalis na, nagtrabaho, wala ngayon nakikita. Wala na ba dyan? Wala na? Wala po ngayon. Hanggang lagi niyang kasama, wala ngayon dito. Wala na pong barkada. Oo, wala nang mga ganyan na ito, iniwasan na siya. Pero yung mga kamag-anak po, nandyan. Kasi pwede tayo makakuha ng mga impormasyon kung saan natin matutuntun yung mga gumawa sa kanya ng ganon. Yung ibang kapamilya nun, andyan. Yung nanay, tatay, andyan. Ayun na. Pasensya na kayo mga ka-business at medyo parang hirap tanggapin. Yun po ang pinagsimula ng kanyang pagkakaganyan. Sa madaling salita, pinagkatuwaan, pinagtripan Opo, Opo. ng mga Kabarkada niya. Sena, Tay, yung gumawa ng ganito kay Tony, yung mga utang ina, mga tarantadong mga barkada niya, ay dapat managot yung mga yon. At andyan naman yung mga kamag-anakan na po pwede nating mahingaan ng impormasyon kung nasaan yung mga yon. At kapag hindi sila nakipag-cooperate, ay mayroon namang kaukulang batas na pwede silang usigin. Yung obstruction of justice kapag hindi sila nakipag-cooperate. At hayaan nyo po, hindi lang ako magsasabi ng aking mga plano at gagawin. Pero sa ngayon po ay masama ang aking loob. At labis po akong nasasaktan, galit po ako sa nalaman ko sa ginawa nila kay Tony. Ako nga po, sir, ang hinayang ako sa dapat napagtrabaho eh. Kaso dahil doon, wala nang mangyari sa kanya. Parang nawala na siya ng pag-asa sa buhay. Ang naisip na lagi, pagkakuan, umalis, maglakad. Amo nang Si Tony noong hindi pa siya nagkaganito ay talagang mabait na bata siya, Tay. Mabait na bata. Opo, mabait po yan. Katulong-tulong ko nga yan sa trabaho sa tanim ng palak. Ma'am Annabel, opo Tay. Ma'am Annabel, may nabanggit po kayo kanina na may video. Di ba may nakita kayong video kung paano siya tinarantado, sinalbahe, pinaglaruan, pinagtripan? Pakiulit nga po, ma'am. Kasi ubos yung battery ng GoPro po eh. Pakiulit po, ma'am. Opo. Nung ginawa ko sa kanya yung tinuli siya, nawakan ko yung kamay niya. Tapos, bago siya tinuli, binidyohan pa. Yun lang po kakaalam ko kasi nalaman ko lang din po yun sa mga auntie ko, pinsan ko, na nandito po. Kasi nung panahon na yun, wala din po ako dito, nasa Cavite. Tapos pinainom nung talampunay. Opo, pinainom muna, nag-iiwan sila. Kasi po yan si Anthony, may talent po yan, magaling po yan kumanta. Magaling po yan kumanta si Anthony.
Tapos habang kumakanta-kanta, nagiinuman sila ng mga barkada niya. Yun po yung ginawa sa kanya. Yun, magaling talaga kumanta yan eh. Sa kanya yun, yung nangyari sa kanya, sir. Mahilig yan magkanta, sir. Galing ka palang kumanta, Anthony. Grabe, talampunay. Yan din yung nabanggit doon sa ano eh, kay Christian, di ba? Barkada rin. Oh, naku, naka-vlog tayo eh. Pero, alam ko nararamdaman nyo ako mga ka-business eh. Hindi ako makapagsalita. Para akong pinagsakan ng ano. Hindi ko alam kung sa mga ganitong kaso ay may posibilidad pa bang ano, maibalik sa normal o kahit na yung sabi nga ni Dr. Erwin na kahit na medyo malapit lang sa dati, alam po na, hindi pa natin nababanggit ito kay Dr. Erwin. Vincent, sorry po, kay Dr. Vincent about dyan sa talampunay. Meron bang mga kaibigan, barkada niya na gumawa sa kanya ng ganito na lumapit sa inyo na humingi ng paumanhin? Wala po, wala po. Ibig sabihin, hindi sila na konsyensya. Wala silang konsyensya sa ginawa nila sa bata. Kinainggitan nito palibasa may talento. Ganon din kay Christian, palibasa magaling mag-basketball. Yan nasabi niya nga yung ano niya talento niya, dati ang galing niya magkanta eh. Gano'n kumakanta. Oo. Bakit ganyan na, sir? Pagkantayin mo yan, nakakapagkanta po siya yan. Galing ba yan? Oo. Ano ang mga madalas niya pong kinakanta nung title? Para just in case na meron kaming ano rito, hindi kami mahirapan na... Ano po yung paborito niyang kinakanta, Tay? At saka Ate Annabel? Tom Jones daw po, sabi ni Papa. Tom Tom Jones. Jones? Yung ano ba yung mga kanta ni Tom Jones? Kwando? Valera, mga kanta niya eh. Ano pa? Maliban kay Tom Jones? Okay. Madami pong alam yan si Tom. Marami alam niya kanta yan. Ang hirap Mahilig magsalita. siya mag-video 5 eh. Doon siya nakakuha sa barkada dahil ang hilig niya sa makipagkantahan. Nakapagdayo pa nga yan doon sa kapit namin, doon sa Badian. Nakakarating pa sila doon. Nakanta lang. Makikipagkantahan lang yan. Sa video 5. Doon sa mga... Marami siya talaga. Opo, Tatay, salamat sa impormasyon. At doon sa mga... Pasensya na kayo ha, doon sa mga gumawa ng katarantaduhan kay Tony, mga putang ina nyo. Sinasabi ko sa inyo ha, asan ang puso ninyo? Hindi hahangga sa ganito ito. Tinitiyak ko sa inyo yan. Antay-antay lang kayo. Pasensya na po mga ka-business, sorry po. At Nandito. siguro kayo muna makipag-usap ano ko lang sa sarili ko. Excuse muna po Tay, mga matanong po ka-business. ako, Tay. Yung ginawa po kay
Kay Tony po ito, yung nangyari po naman sa nanay niya ay ganun po, may sakit na po si nanay nung nangyari kay Tony na tinorture siya. Po yun. Ang tanong ko po, si nanay po ba ay may sakit na sa pag-iisip nung nangyari po ito kay Tony? Yung si Mami Eric Dinet po, may May sakit na po siya Lagi po noon? siya nagsasalita, para po siyang parang ganun po. Salita na po. Hanggang gabi, sa kita Gabi. yun. Kaya hindi siya tumataba. Kaya payat yun. Alam din po ba ni nanay na ganito Ganito nangyari sa kanya? Si Mama niya, si Mama Jeanette, siguro na-stress din po yan si Anthony, kaya lagi pong lumalayas. So, ibig sabihin, maayos pa ang sitwasyon ni Tony ay may sakit na si nanay niya. Opo. Matagal na po. Okay, so at least klaro. Nung pagkaramba po, gano'n na siya. Nagkaganyan na siya. Kasi di ba? Dati nakatira po kami sa Maramba. Lumipat kami rito. Tanagas. Ate Annabel, makikisuyo po ako, Ate Annabel. I-send nyo po sa akin yung mga pangalan ng mga kaibig o barkada na tumarantado sa kanya. I-send nyo po sa akin yung mga kilala ninyo, alam ninyong pangalan, buong pangalan po i-send nyo rito sa messenger. Kahit ilan lang yung mabigay nyong pangalan, okay na yan. Ibig kong sabihin, di naman kailangan na lahat ay kailangan maibigay nyo kasi doon sa isa, doon tayo magsisimula. Hindi ko alam kung nakakatulog pa kayong mga kayo. Yung mga gumawa ng ganito kay masarap ba sa pakiramdam nyo? Sana napapanood nyo ito. Kung may mga nakakakilala, ipanood nyo po itong video na ito. Mga ka-business, makikisuyo. At kailangan nilang managot. Kasi marami ng ganyan na pangyayari na para bagang nagiging katuwaan na lang. At ang nagiging resulta at kapalit ganito, buhay. Kaya nga yung puturo niyan Di ba? Talampunay, ang dami ng ganyan At ako naniniwala na ang talagang pinaka nagbigay ng dahilan kung bakit nagkaganito ang kanyang kondisyon dahil dun sa pagpapainom ng talampunay. Dahil yung pagpa-torture torture ang ginawa sa kanya kasi hinawakan, Opo. pinilit na Paman yung tuliin. Di ba? Pinilit, hindi, walang magawa O, yun, hindi ako masyadong kumbinsido na yun ang naging dahilan para mawala siya sa kanyang katinuan. Ang talagang isa pa sa pinaka mabigat na dahilan kung ba't nagkaganito siya yung sa talampunay. Kaya nawala siya sa wisyo. Nasira yung kanyang pag-iisip. Awang-awa po nga ako dyan, sir, nung dumating dito sa bahay. Dahil yung nangyari sa kanya, yung nakainom na siya ng talampunay. Yung mga balat niya dito sa mukha, gumaganyan gumagalaw. Oh? Nanginginig. Ang awa po ako sa kanya. Nung ipagkamot ko siya mga gamot, nakainuman niya ito ng talampunay. Kaya doon ko na pinainom pala yan ng talampunay. Yun po ay na-confirm nyo, Ate Annabel, Ibig sabihin, maraming mga ganyang pangyayari sa lugar ninyo na kapag ka nakatuwaan ay pinainom ng talampunay. Oo, nagkailan na pong nagkaganyan dito.
hanggang ngayon, yung iba nga hindi na talaga umagaling. Yung iba gumaling pa rin. Ay, Yung iba salamat. hindi na. Hanggang ngayon, diferensya pa rin yung ang pag-iisip. Nagkailan na po nangyari yan dito sa amin. Yun ang dahilan. Ayun, sa mga kabataan na yung makapanood nito na nagiging katuwaan niyo yung pagpapainom ng talampunay. Ito yung mga nagiging resulta. Sana maging ito, maging leksyon, magbukas sa kaisipan ng mga kabataan na nagiging katuwaan nila doon sa kanilang mga kasamahan na palibasa sila yung mas malakas o ika nga'y mas siga-siga yung daig-daigan. Ayan ang pinagtitripan, pinainom ng talampunay, ganito ang resulta. Sana matigil na yan kahit papaano. Sana doon sa makapanood ng video na ito ay magkaroon naman ng pagkaunawa, no? At wag niyong gawin yan sa yung mga kabataan. Trip kasi yan, trip. Kasi sinisira yung buong pagkatao, kinabukasan, sira pati pamilya, lahat. Na sana ito nakapag-aral, di ba? May talento. Ngayon sana ay nakakatulong. Malaki ang naitutulong sa kanyang pamilya. Pero dahil sa ginawa, ayan. At hindi pa natin alam ngayon kung may babalik sa dati. Kahit man lang sana yung sinasabi ni Dr. Vincent na halos malapit sa normal. Okay na yon. At ipapaalam natin lahat ito. Tay, pasensya na kayo, naging ako na carried away ako, nadala ako ng damdamin ko, tay. Pasensya na po, ha. Ngayon ganito, masakit man tanggapin, mahirap man tanggapin. Kaya lang yun ang nangyari. Ito na si Tony ngayon. Pero huwag kayo mag-alala, tayo, hindi lang ako magsasalita at naka-vlog ito. Pwede tayo mag-usap ng sarilinan mamaya sa Messenger. At gusto kong managot yung mga gumawa sa kanya ng di maganda. Hindi sa layunin pinsalain yung mga taong yung kundi ay para Mabigyan ng hustisya. Mabigyan ng hustisya at bukod doon ay magsilbing aral sa napakaraming mga kabataan na nagiging katuwaan lang sa kanila, na para bagang karaniwan na lang kung sino yung kanilang makatuwaan at painumin ng talampunay. Ano po? So yun na... dahil nasira na dyan sa ganyan na Apo, tay. Nakakasira na puta. Meron na rin kasi kaming ganitong kaso rin na tinutulungan. Ngayon tay, gusto mong pumunta rito sa bahay para makita ng personal yung anak mo? Gusto ko rin bukas palayo namin. Kaya pirang kailangan dahil yung pamasahe papunta niya. Opo, tay, naiintindihan ko yun. Naiintindihan ko. Pero magagawa natin ang paraan yan. Yung nanay niya, dahil may diferensya yung kuwanare. Naglalakad nga rin Kanina nga, hinahanap siya. Hinahanap ni araw-araw mama na niya. naglalakad, hinahanap si Anthony, pinagsisigaw niya sa kalsada. Oo, hinahanap na yan, nanay niya. Siguro ganito ang pinakamabuti. Kami ang pupunta dyan. Dalawang nino po sa kanila. Tayo, okay lang ba kung halimbawa kami na lang ang pumunta, ihatid namin si Tony dyan para makita nung nanay, tapos at least kahit paano makita namin yung sitwasyon nyo dyan, kalagayan ninyo, at kung ano yung aming magagawang maipaabot na tulong, ay yun ang gagawin natin. Kasi po kami po ay tumutulong sa mga kababayan natin sa abot ng aming makakaya. Kami po ay nagba-vlog. Meron po kaming YouTube channel. Siguro si Ate Annabel ang nakakaintindi sa bagay na yan. Ikaw nang bahala Ate Annabel, magpaliwanag kay tatay doon sa aking sinasabi.
Opo. At okay lang po ba sa inyo, Ate Annabel tsaka tatay, na ihatid namin si Tony dyan? At kaya lang may pakiusap kami. Inyo po. May pakiusap lang po sana kami, tatay at saka Ate Annabel, na pupunta kami riyan para makita nyo lang si Tony. Kasi alam naman din namin yung inyong damdamin, nararamdaman din namin. At saka syempre yung kanyang nanay na may sakit. Ay hindi ibig sabihin ay yun ang gagawin nating kumbaga iiwanan na namin si Tony dyan. May ipapakiusap po sana kami kung maaari ay Mrs. Ka-Business, madala rin namin ulit si Tony dito para magtuloy-tuloy yung kanyang pagpapagaling, tay. Willing po ba sila? Willing po ba kayo? Kasi Willing po. mahalagaan po siya ng mahal. Pumapayag po kayo? Kung may pagamot po yan, para gumaling din po siya. Para bumalik yung normal niyang kalagayan sa buhay. Naawa pa ko dyan nasasayang yung niya, yung futuro niya. Opo, tay. So, gusto ko lang klaruhin para sa kapakanan ng mga viewers natin, kasi nagkakasabayan yung ating boses. Pumapayag po ba kayo na dalhin namin dyan si Tony sa inyo at pagkatapos ay isasabay din namin pabalik dito sa Maynila para dito muna siya mamalagi sa aming bahay? Kami muna mag-alaga sa kanya para magtuloy-tuloy yung pagpapagaling sa kanya. Opo. Payag po. Salamat po, tay. So ayun magme-message kami sa inyo kung kailan kami pupunta dyan, Mrs. Ka-Business. Opo. Magme-message po kami sa inyo, tay. Kung kailan kami pupunta. At saka po, willing po kami na ipagamot si Tony. Okay, mag-alala, tay. At gagawin namin lahat ng magagawa namin. At sobrang nadurog yung puso ko sa nangyari sa kanya. Ngayon, mas lalong tumibay yung aming conviction na dapat siya ay matulungan talaga. Gawin lahat na magagawa na para maibalik siya kahit hindi almost doon sa normal. Kaawaan sana tayo ng Panginoon Diyos, sabay-sabay at sama-sama nating ipanalangin, ipakiusap sa Panginoon Diyos. Yayamang pinakita niya naman na ito. Salamat po. Siya sa pag-agigit. Nagagawa pa ngayon mata niya. Ang yayamang pinakita niya naman din ito sa amin. Pinakita ng Panginoon Diyos sa amin si Tony. Isa lang ibig sabihin nun, may dapat kaming gawin, may mission kami para sa kanya. Okay, mag-alala. Gagawin namin lahat ng magagawa namin. At pasensya na ako kayo, pasensya na. Tao lang ako eh. Nag-ahalo kasi yung nararamdaman kong galit at saka nagagalit ako. At saka awa ba? Siguro yun na lang po, pakiusap namin. Tulong-tulong tayo sa pagpipray, sa pananalangin na may pagtagumpay natin. Kawaan sana tayo ng Panginoon Diyos. Opo. Opo. Salamat po sa Panginoon at natagpuan din si Tony. Yun na lang po ang ginagawa ko pagkagabi na nanalangin na lang. Tay. Huwag na kayong umiyak dyan. Huwag na kayong umiyak dyan. Magkikita rin tayo, tay. Naiintindihan namin kayo.
Si Tito Tony. Tito Tony. Kilala mo yun, Tony? Bata? Tito Tony. Ano pangalan ng Tawagin si bata? Tito. Ano pangalan niya? Siguro, Ate Annabel, Tatay Arnolfo, sige po, kausapin nyo ng kausapin. Kausapin nyo ng kausapin. Kausapin mo si Tatay at saka si Ate, ha? At pansamantala, ay tapusin na natin muna ito at mag-chat na lang tayo, no, Ate Annabel, doon sa mga impormasyon at saka yung mga discrete na dapat nating pag-usapan, klaruhin, doon na lang sa Messenger. At ito kasi naka-vlog po ito, At basta ipabalitaan namin kayo, si Mrs. Ka-Business ang kukontak sa inyo kung kailan kami makakarating diyan. Pero sa lalong madaling panahon, At iniisip ko lang din kasi Tatay at saka Ate Annabel, yung kalagayan naman ni Nanay na baka po pwedeng dalhin natin dito sa Maynila at dalhin natin sa ospital sa Mandaluyong, kung papayag kayo para malubos na yung pagtulong sa pamilya po ninyo. Kausapin mo, Ate Annabel, si Tatay Arnolfo. Kausapin mo siya tungkol sa bagay na yan. Yun kaso wala na. Tay, huwag mo alalahanin yung yung tungkol dun sa mga gugugulin, sa gagastusin at kami masaya na na makatulong. Bukal po sa puso namin yan, Tay. Wala kayong dapat alalahanin. At hindi kami nag-aantay ng anumang kapalit. At kami sumasampalataya na hindi liko ang ating Panginoon Diyos at hindi niya lilimutin yung ating mga ginagawa. Hindi lamang para makatulong sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan, kundi para mabigyan siya ng kaluguran sa mga ginagawa natin. Siya ang pangunahin na hangad namin na mabigyan namin siya ng kasiyahan ng ating Panginoon Diyos. Malugod siya sa bawat isa sa atin. So yun na, sige, mag-usap muna siguro kayo. Mga ka-business, excuse muna po, pasensya na po, pasintabi po. Mag-usap muna kayo. Ay, tuloy nyo lang yung video. Labas lang ako, mga ka-business, lang ako saglit. May kasuya ako tubig. Tubig dyan. Sige, Tony, kausapin mo si Tatay, tsaka si Nanay, si Ate. Magbait ka talaga. Naulit. Yung sarili mo. Magpagaling ka. Kasi malay mo. Mama mo, sige, mas nga si mama mo paradik mo. Sinalugurag ni mama mo, iganap ka. Para bata, may nagasiyaksik mo. Tuni, ulit ka na. Mas kagalikan si mama mo, nagamalasakit ng gano'n si mo. Kaya pagparay kaya, sa magminit na, nagukalin ra. Yung gamot mo, inumin mo, huwag kang matigas ang ulo. Kailangan inumin ka din dyan na. Parang rayan ka, Noy. Sayang ang tuturo mo. Paray ka. Pagkakataon mo ng marayan, Noy. Ipabulong takitay ka sa ligaw, di ka man nakaulat na. Rayan na. Nagadi ka na. Kaya magkuha ka na, Noy, aming titabangan ka nila. Magparay ka na. Magpagkabait sa iyo lahat, Yan, begitu banget kan, Nindra. Jika nama magkuang udah samut,
siguro pa ano, di man nagasikap man ito kila yun, no? Ako ka si mama mo. Salamat ka nita. Hindi na kuntaan si mama mo. Ano, magparay kaya. Ha? Oo. Di ka nang unang isip na magali yan. Abing matabangan ka nila. Amo? Huwag ka nang mag-agi-agi. Oo, di ka nang unang magali, ah. Tumakas ka na. Tumakas ka daw dyan eh. Magparay ka na, ah. Pagkakataon mo lang. Sayang ka ng buhay. Sayang ka sa nilungkas mo, Panoy. May pag-asa ka pa. Basta maulian ka. Ako, kurang naunok pa. Amo na, kung ikaw, kakulog pang mag-iipay sa buhay mo. Kaya magparay ka, ah. Tune? Oo. Abangan mo sa diri mo na maulian ka. Ka malingaw sa mahal na Diyos, mangaji ka na matabangan kang talaga. Gali mo, talagang niya kung nakita kang may Diyos, nagatarang. Tayan ka, nakapot tayo sa inra. Kaya di ka malingaw sa niya, ano, Noy? Salamat sa mana Diyos na mga Maria tao ka nakatupar mo. Jadi ka nang unayan magali amin ra. Amo? Malingat ka. Dapat kaya. Huwag mo na ako na iyan ka napunta. Natis na ako sa pagpara di posible mo. Hapon orang sa kusyan ko din. Di ko na maram kung ano nangyayari sa mo. Tadi na. Tuloy man na sobrang sambulan akong daan sa mong barita. Salamat ang ating parang dalin ra. Sama na, Noy. Paray ka, ha? Tabangan mo sa diri mo na maulian ka. Tay, Ate Annabel, sa mga viewers, pamanin po sa inyo, ha? At nakapagbitaw ako ng salita kanina na bad words. Sorry po, mga ka-business. At pasensya na po. Doon sa mga, alam ko may makakapanood nito na mga gumawa sa kanya ng ganito, mga hindi mo naman pwedeng tawagin kaibigan yung mga yun eh. Yung nag-trip sa kanya, yung gumawa sa kanya ng ganito, kasama, ay siguro ganito, para bilang Kristiyano, harapin nyo, aminin nyo yung inyong kasalanan, kontakin nyo kami, at maari pa siguro baka magbago yung aming isip na ipakulong kayo. May pag-usap kayo sa mga mahal sa buhay ni Tony, humingi kayo ng tawad. At sabi nga kahit gaano ka pula ang naging pagkakamali o kasalanan natin, kung tao sa puso yung paghingi ng tawad ay tila magiging kasimputi, no, ng niebe o balahibo ng tupa. Ang sa akin lang ay hindi na kasi natin maibabalik eh. Nangyari na yon. Iyon man lang may paramdam ninyo sa mga nagmamahal kay Tony, yung inyong pagsisisi sa inyong naging mga pagkakamali ay napakalaking bagay nun. Habang buhay pa yung nanay niya, yung tatay niya. At humarap kayo sa amin para magsilbing aral na lang, no? Magsilbing aral at babala doon sa mga kabataan din na may ganyang kaalaman. O ika nga
alam yung mga ganyang paggawa ng masama, tinutukoy ko yung pagpapainom ng talampunay. Kasi alam ko talaga umiiral yan sa ating lipunan eh. Yung ganyang mga ginagawa ng mga kabataan lalo sa mga gawing probinsya. No? Umiiral yan eh hanggang ngayon. Hindi natin yan na maitatanggi at dapat imulat natin yung ating mga mata, ang ating isipan sa bagay na yan, na dapat lahat ng mga magulang, mga mamamayang Pilipino ay maging mulat sa bagay na yan. Ibig sabihin maging aware, no? Para wala na sanang mga kabataan katulad ni Tony na nabibiktima. At sobrang sakit lang doon sa parte ng pamilya ni Tony at saka sa mga kagaya niya. Para kayo din, yung inyong konsensya gumaan kasi dala-dala nyo yan habang kayo buhay at tinitiyak ko sa inyo hindi naman kayo makakaligtas dyan. Sisingilin kayo ng Panginoon yan. Kaya habang may pagkakataon kayo, sa akin naman ay payo lang, suggestion, no? Sana magkaroon kayo ng lakas ng loob na gawin yung bagay na yan at tinitiyak ko na magbabago, no? Magkakaroon ng pagbabago doon sa desisyon na kayo ay ipakulong. Kasi talaga namang pagka nagkaroon ng investigasyon yan, hindi po pwedeng hindi lalabas yung katotohanan yan. Di ba? Sabi nga, walang lihim na hindi nabubunyag. So, kasi maaari kayo ngayon, yung iba sa inyo, baka may asawa na kayo o hindi kaya naman ay nagpaplano ng magpamilya. O kayo ba naman hanggang sa panahon na kayo ay magkaroon na ng sarili ninyong pamilya, magkaanak kayo, yung budhi ninyo, nandoon pa rin yan. Diba? Nasa inyo yan kung maniniwala kayo sa sinasabi ko o hindi. Basta ito sinasabi ko bilang suggestion, no? Suggestion. Kasi nangyari na eh. At maging ako, hindi ko naman ito kadugo pero ang sakit lang. So yun na, Tay. Ate Annabel, siguro, Mrs. Ka-Business, may gusto pang may gustong sabihin. Mga kasama ko rito, may gusto kayong itanong. Wala naman na po. So yun sa mga ka-business namin, salamat po sa inyong suporta. At mga ka-business, pag-pray natin, hindi natin kaya to ng tayo. Wala tayong magagawa rito. Aminin na natin yung katotohanan. Pero sa Panginoon Diyos, napakasimple lang nito sa Kanya. Sana makumbinsi natin ang Panginoon Diyos. Sabay-sabay, tulong-tulong tayo sa pananalangin. Mag-isa tayo ng damdamin na ibalik ng Panginoon Diyos yung Kanyang katinuan para sa kapakanan ng Kanyang mga mahal sa buhay. At saka sa sarili niya. Ramdam ko yung puso niya itong batang ito. Ramdam ko yung puso niya. At naniniwala ko kung bakit ito nakita namin sa pagkakataon na yun eh. May pinapagawa sa atin ng Panginoon Diyos at kayo bilang mga viewers, sabi ko nga sa inyo, kayo ay pamilya na rin ng turing namin sa inyo. So, may magagawa kayo mga ka-business sa pamamagitan ng pag-pray sa pananalangin. Isama natin, no? Sa ating mga regular na ginagawang mga pananalangin bago matulog, no? Kung ano man ang sitwasyon na tayo tumatawag sa ating Panginoon Diyos. So yun, God bless sa ating lahat. At isa pa, Tay at Tatay Arnold po, tsaka kay Ate Annabel, huwag po kayo mag-alala, ipanatag yung loob nyo. At nandito si Tony sa aming pangangalaga, sa aming, dito sa aming tahanan. Makakaasa kayo na maayos siya rito. At walang anumang masamang bagay ang pahihintulutan namin mangyari sa kanya o ma-experience niya po dito. Makakaasa po kayo. Opo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po.
Uulitin ko po, Tay, at saka Ate Annabel, yung aming kusang loob, bukal sa pusong pagtulong ay wala po kayo dapat alalahanin. Hindi po kami nag-aantay ng anumang kapalit. Ano po, ipanatag nyo yung loob nyo. Masaya kaming ginagawa namin ito, ha? Salamat po. So yun na, magkikita tayo. Opo, as soon as possible, magkikita po tayo. Mga ka-business, God bless sa ating lahat. Pansamantala hanggang dito na lang po muna. At pasensya na. Okay na tayo. Sige na, ano na. Sige tayo. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye po. Tony, magbabay ka? No? Kay Papa? Okay na? Okay na? Ha? O, mga kita. Tay, sabihin mo nga po sa kanya kasi parang hindi pa siya masyadong bihasa sa Tagalog. Sabihin mo sa kanya sa salita ninyo na mangako siya na hindi siya aalis dito sa bahay namin para magtuloy-tuloy yung pagpapagamot sa kanya. Tuni, mga kuuna ka na di kang unang pagali yan ha. Para mas maulian ka. Oo. Tango po. Hindi ka na una yung gali para matabangan kaninang maulian ka. Amo? Ate Annabel, sige po, bigyan po kayong pagkakataon na kausapin si Tony. Anthony, ang masasabi ko lang sa'yo, magpakabait ka dyan. Inumin mo yung dapat na gamot na inumin mo. Mayroon na po, Para may nabili na makatulong kami. Opo. Sinusabayan namin yung video eh. Sige po, at kahit sa ganyang paraan man lang sa mga vlog, ay nakikita nyo at nalalaman nyo yung sitwasyon ni Tony. So na, bye-bye po. Opo. Salamat Bye-bye po. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Ingat ka Bye-bye. dyan. Ingat ka. Pakabait ka. Okay. Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay
ngayon.